Magandang gabi sa inyong lahat. So ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kautusan. Babasa muna tayo ng isang talata sa Biblia dito sa Roma Kapitulo 2, versikulo 13. Ang sabi dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay ariing mga ganap. Ayan. Kung ating mababasa ang talatang ito, ay kautusan ang binabanggit dito. Kung sino ika ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Hindi daw ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ayan. Ngayon ang tanong, aling kautusan ba ang ating susundin? Yan. Aware kayo dito mga kababayan, ano? Kapag nabasa ninyo ang Roma, 2:13 ng Roma, aware kayo dito sapagkat nabanggit ito ang kautusan. Aling kautusan ba ang tinutukoy dito? Kasi may kautusang luma o lumang kautusan, mayroon ding bagong kautusan. Kautusan kay Moises at kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, basahin natin ang Gawa, Kapitulo 3, versikulo 22. Yan, ito ang sinasabi ni Moises. Kasi si Moises, noong malapit na ang kanyang mission, mayroon siyang ibinilin sa mga tagasunod or ibinilin sa atin. Ito ang sabi niya, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propitang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ayun. Nung si Moises ay malapit na siyang mamatay, malapit na rin ang kanyang papel sa Old Testament, nagbilin siya na mayroong tatayo na kagaya niya. Siya ang ating pakikinggan. Ngayon, sino ba yon? Yung tinutukoy niya na isang propeta na gaya niya, na siya ang ating pakikinggan. Walang iba, alam natin lahat, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo ang kanyang tinutukoy. Kasi wala namang ibang propeta na lumitaw na kagaya ni Moises. Kung ating mababasa sa Biblia, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Bakit sinabi ni Moises na siya ang ating pakikinggan? Kasi ganito yun eh. Pagdating kasi ng Panginoong Hesukristo, yung kautusan na ibinigay kay Moises ay aalisin na yun. Papalitan na ng bago yun. Basahin natin sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14. Ang sabi dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga paratuntunan laban sa atin
na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ayun. Yung pala, pagdating pala ng Panginoong Hesukristo, ang kautusan para tuntunan ay kasama ng ipinako sa krus. Lagyan pa natin ng isa pang supporting verse. Dito sa Efesyo 3:15, sinabi niya rito na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginawa niya ang kapayapaan. Ayan, yung kautusan at mga batas, palatuntunan, yung pala pagdating para sa ng Panginoong Hesukristo, aalisin na pala yun. Kasi, papalitan na pala yun ng bago. Ang itinira lang doon, yung dalawa lang. Yung itinira doon. Sa lumang utos, lahat yun, yung 10 utos, mga palatuntunan, inalis yun. Ang itinira lang ng Panginoon ay yung dalawa lang. Yung sa Matthew, Kapitulo 22, talatang 37. Yan, basahin natin, no? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yung pangalawa, sa 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, sa kautusan na ibinigay kay Moses, ang dami nun, libo yun, no? Ang itinira, dalawa lang. Yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, tapos ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yun lang ang itinira. So, lahat yun, inalis. Bakit inalis na yung mga kautusan na yun, yung binigay kay Moises? Kasi, ang kautusan na yun ay hindi tayo aariing ganap. Hindi tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kumbaga, unti-unti na siyang nawawala ng misa. Dito sa Gawa, Kapitulo 13, versikulo 39, ang sabi dito, sa pamamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayun, yung pala ang dahilan kaya inalis na yung kautusan kay Moises. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 2, ang sabi niya rito, narito ako'y si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ibig sabihin ng pagtutuli kautusan, kung inyong tinanggap ang kautusan, ay wala kayong mapakinabangan na anuman kay Kristo. Yun, maliwanag. Wala pala tayong mapakinabangan kapag tayo ay nasa kautusan, sa lumang kautusan. Sa Galacia pa rin, sa 5:4, ang sabi niya rito, kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo'y nag-ibig na ariing ganap ng kautusan na nangahulog kayo mula sa biyaya. Yun. Kapag sinunod pa natin yung mga lumang utos na yon, ay tayo'y hiwalay kay Kristo. Diba? Example, yung ikapo.
Ang ikapo ay nasa kautusan yon. Kasamang inalis yon. Kaya kayo, mga nagpapatupad ng ikapo, ang sabi sa Biblia, mga hiwalay kayo kay Kristo. Yan, hindi ako nagsasabi niyan walang Biblia. Mga hiwalay kayo. Bakit? Lumang kautusan yung inyong sinusunod. Kaya, so anong kautusan ang ating sundin? Dito pa rin sa Galatia 6:2. Ang sabi dito, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayun na. Doon na tayo sa kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, kautusan ni Moises, tapos na. Dito na tayo sa kautusan ni Kristo. Bago na. Doon tayo aaring ganap sa kautusan ni Kristo. Tulad ng sinabi doon sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 13, na hindi ang tagapakinig ang siyang mga ganap, kundi ang nagsisitalima sa kautusan. Kautusan ni Kristo yon, hindi kautusan ni Moises. Yan, sana maliwanag sa inyo pagdating sa kautusan.